Maganda itong narinig ko kay Ombudsman Boying Rimulya. Kung napanood nyo rin yung interview na ito kay Ombudsman Boying Rimulya, sabi niya nung isang araw, mga kabunyog, tungkol sa kaso ni Sara Duterte na nakafile na sa Ombudsman, ang akala natin hindi na yun, wala na yun. Hindi gumugulong pala yun. Akala ko hindi eh. Akala ko baliwala yun. Ayan tingnan nyo yan VP Sara Saga. Sabi ni ah, Assistant Deputy Ombudsman Miko Calabano, mga reklamo laban kay Duterte, gumugulong sa Office of the Ombudsman. O yun, gumugulong pala mga kabunyog mga kababayan. Ha? Delikado pala ang lagay ni Sara Duterte. Gumugulong. Gumugulong yung kaso. Hindi naman pala siya yung wala namang kabatay, wala namang palang silbi yung kaso ni Trillanes. Hindi. Yan nakita nyo balita. Saka pinanood ko yung interview kay Miko Clabano. Nasa daw advanced stage na ng verification. Ganun yung pagkakasabi advanced stage na daw ng verification. Kumbaga, verify na yung mga facts doon sa complaint. Ayan, ano na. Ano pala ito Clabano, mga reklamo laban kay Duterte gumugulong sa Office of the Ombudsman. Kaya ano pala ito pag nabigo ang impeachment kasi sa Sara, sa Kamara, sigurado na yan. Yung Kamara, sigurado na, halos 100% na tayo dyan sa Kamara. Senado na lang. Ang problema sa Senado, kung hindi makuha yung 16. Ngayon, ano pala, kapag hindi nakuha yung 60 na boto sa Kamara, ay itong sa Ombudsman. Ayan gumugulong na ang kaso at ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clabano, nasa advanced stage na ng verification. Imagine niyo yan. Yung mga inattach daw na mga ebidensya, mga testigo, bini-verify na. Alam naman natin ang nag-file ng kaso kay Sara Duterte, si Trillanes. Si Trillanes, nakailan ng kaso yan sa Ombudsman. Parang 2 batch na ng mga kaso sa Ombudsman yan Kaya, ako ang nakikita ko dito, mga kabunyog, mga kababayan, may pag-asa pala tayo. May pag-asa. In case na hindi makonvict sa Senado, in case lang. In case na hindi, kasi bilog ang bula pwedeng makonvict si Sara sa Senado, pwede ring hindi. Ang sabi ng mga kakampi ni Sara, hindi yan makukonvict sa Senado. Kasi karamihan ng senador, kakampi ni Sara. Hindi makukuha ang 60 na boto, medyo mahirap. Okay, sabihin ng hindi, ito pa pala. Mayroon palang isa pang baraha. Ang baraha dito ay Ombudsman. Matindi. At ang Ombudsman pala, matapos mag-file si Trillanes, hindi naman pala binaliwala yung mga kaso. Nag-iimbestiga ang Ombudsman. Nasa advanced, ang term ganito nasa advanced stage na ng verification. Yan mga reklamo laban kay Duterte gumugulong sa Office of the Ombudsman. Ma'am, ano ito? Mga kabunyog. Kumbaga, mukhang may plan B. Anong sabi ni Sara Duterte? Di ba sabi ni Sara Duterte, dapat may plan A, may plan B, may plan C. Yung pala ganun pa, mukhang may garong plano sina Ombudsman Boying Rimulya. Mukhang may plan A, may plan B. Ewan ko kung may plan C pa. Hindi inaano ito kung pinag-combine mo yung interview kay Ombudsman Boying, ano ang sabi ni Ombudsman Boying? Pinag-aaralan namin kasi ang sabi kasi mayroon umano silang opinion na posibleng kasuhan si Sara kahit impeachable official. Kasi hindi naman siya immune from suit. Yan yung sabi ni Boying Rimulya. Tapos ngayon, ito naman si Clabano, gumugulong na ang kaso ni Sara. Kumbaga nasa advanced stage na daw ng verification. Ano yan? Kumbaga, hindi pala nakakasiguro ang kampo ni Sara. Kaya siguro ngayon napanood nyo yung sa Davao. Mayroon akong yung birthday ni Duterte kahapon.
nakalaman ngayon sa balita, ang sabi sa balita, ha? Ito, oh, kababasa ko lang, oh. Pinoproject na daw si Baste Duterte sa national. Ha? Alam nyo, napanood ko rin yung sinabi ni Baste Duterte. Ito, Baste Duterte signals 2028 run, calls for change. Ang sabi ni Duterte, we will reclaim. Ano yun, ganun ha? Ganun yun. We will reclaim this country and give it back to the people. O, Baste Duterte yan, o. Baste Duterte. We will reclaim this country and give it back to the people. Tapos mayroon namang post si Israelito Torion. My fearless forecast for 2028 elections. President, Sara Duterte. Vice President, Sebastian Duterte. Parang ano sila, ha? Mukhang nakikita nila na delikado nga si Sara. Kung hindi man ma-impeach si Sara, makonvict sa Senado, baka maano sa ombudsman. Ito na yung sinasabi ni Ombudsman Buying. Mayroon yatang natutunugan ang kampo nila Duterte. Ito, ano yan ha? Ngayon to, lumabas tong mga ano na to. Si Baste, humarap. Ang sinasabi ni Baste sa kanyang press con, we will reclaim this country. O, imagine niyo, kung Davao City lang, ang plano ni Baste, ano yun? Sa ano lang yan? Hindi ganun ang statement niya. Ngayon, in kaso sa Senado, hindi makonvict si Sara, mayroon yatang plan B ang ombudsman. Kasi gumugulong pala yung kaso kay Sara Duterte. Delikado. Mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Alam nyo naman si Ombudsman Buying Rimulya. 'Di ba? Ano ba si Ombudsman Buying Rimulya? Sabi ni Ombudsman Buying Rimulya, no tungkol dun sa pag-aresto kay Duterte, tinanong ng media, anong sabi ng media? Bakit po nagbago ang inyong stand tungkol kay FPRRD? Ay di ba sabi nyo noon, hindi nyo isusurrender sa ICC? Bakit kayo nag-cooperate na sa ICC nung bandang uli? Sabi ni Ombudsman Buying Rimulya, ay wala eh. Nagbabago naman talaga ang panahon eh. Di ba? O, ganun yung sagot ni Ombudsman Buying. O, ito. Ang ginagawa ngayon, sinusulong yung impeachment ni Sara sa Kamara, makakalusot yan. Pagdating sa Senado, halimbawang hindi makonvict si Sara, anong plan B? O, kasi sabi ni Sara Duterte, dapat mayroon kayong plan A, plan B, plan C. O, ito. Yung plan A, impeachment. Ang plan B, hindi kaya yung sinabi na ni Ombudsman Buying? O, kasi sabi kasi ni Ombudsman Buying, pwedeng kasuhan si Sara. Mga kabunyog, mga kababayan. Pwedeng kasuhan. Yun ang kanilang, may opinion silang nakuha na ganon. May opinion silang nakuha na ganon. Pinupurso nila kung pwede nga. Dahil ang presidente lang naman ang immune from suit. Ang vice president, hindi naman. So pwede siyang kasuhan ng ombudsman. Pag kinasuhan ng ombudsman, criminal case yan. Di ba? Criminal case yan. Hindi sa akin galing yun, ha? Sasabihin na naman yan, wala akong resibo nun. Mayroon. Hindi ko lang kasi na-ready yung video. Pero si Ombudsman Buying ang nagsabi nun eh. Pinag-aaralan namin, kasi ang presidente lang naman ang immune from suit. Ang vice president, hindi eh. So pwedeng pag-aralan na makasuhan. Yun. Matindi yan, ano yan? Ngayon, ang kampo naman ng Duterte, biglang pinofloat ngayon, si Baste Duterte. Yung press con, si Baste Duterte yung nagsasalita, sabi ni Baste, we will reclaim this country. Tapos ito naman si Torion, Sara Duterte daw, President, Baste Duterte, Vice President. Anong ibig sabihin niya? Nagpa-plan B talaga sila. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.